Noong mga panahon na iyon sa kanilang probinsya ay may isang taong naging bantog dahil sa taglay nitong mga kakayahan, at ito ay si Pedring. Walang nakakaalam kung saan talaga ang pinagmulan nito. Isang kamangha-manghang ginawa nito na agad na nagpabantog sa kanya ay nang minsang may mahulog na bakho sa ginagawang kalsada noon sa kanilang lugar. Nalubang nahirapan na ang pamunuang bayan na may ahon nito pagkat wala silang sapat na kagamitan. Na nang malaman ito ni Pedring ay kanya itong pinuntahan, at gamit ang taglay na kakayahan ay nagpamalas ito ng kakaibang lakas na kanyang naitayo ang bakho at naiahon mula sa pinagulugan nito. Na matapos maitayo ay kanya itong tinalian ng lubid at hinila pa itaas. Na kapag ang iba pang nagkukwento ay sinulid lamang daw ang ginamit at hindi lubid, na medyo napangiti ako at nasabi kong sobra naman ang eksaherasyon ng ibang tao kapag magkwento. Pero nakakaaliw talaga makapakinig ng mga kwento, lalo pangat mula sa mga matatanda. Nang masaksihan iyon ng mga taong naroon ay naging kilala si Pedring sa buong probinsya. May ilan ding nakapagsabi na ito ay madalas pumupunta sa isang mahiwaga at misteryosong isla na ang tawag ay Karatong. Nahugiskawa ito na nakataob kung titingnan mula sa itaas ng bundok. Na naging misteryoso ito pagkat mga engkanto di umano ang mga nakatira rito, na may halin tulad ito sa bantog na isla ng Biringan, na tuwing Biyernes Santo daw ay may lihim na lagusan itong dinaraanan papunta sa isla. Ngunit mas napukaw ang interes ko ukol sa mga karanasan nito tungkol sa mga aswang, na nang minsang nasa isang lamay daw ito ay nagulat ang lahat ng taong naroon, na mula sa kawalan ay bigla na lamang nitong dinakma ang nasa gilid ng ataol, na noong unay wala naman silang nakikita roon, ngunit sa isang kisap mata ay may hawak-hawak na itong tao na hinihinalang aswang dahil na rin sa itsura at ikinikilos nito. At nang kanyang mahuli ito ay pinasuka ng pinasuka hanggang sa mailuwa nito ang sisiw na nasa kanyang katawan, na ang balak pala sana ay aswangin at palitan ang bangkay ng namatay. Na ng mga panahong naroon daw si Pedring sa kanilang lugar ay nalaman nilang marami pala ang may mga lahing aswang, pagkat nahayag ang mga ito dahil sa kanyang kakayahan. Ayon pa kay Tata Selo, nang minsang nagkokopra sila ng kanyang mga magulang at kapatid, ay naranasan niyang maihi sa kanyang salawal nang padaanan sila ng aswang. Padilim na daw ng mga pagkakataon na iyon at nauna na ang kanilang mga magulang na umuwi at naiwan silang magkapatid dahil ipinakuha pa sa kanila ang mga nyog na dinugos at pinaiipon iyon. Nang bigla silang nakarinig ng huni ng aswang, mabilis na hinawakan ng kanyang kuya ang itak at sinabing nakikilala nila ito. Ngunit tila hindi ito natinag sa sinabi ng kanyang kuya. Di nagtagal ay nakarinig sila ng pagkaluskos sa makapal na damuhan, at unti-unting lumabas mula roon ang isang malaking aso na nakaangil na ito, kaya agad nilang napansin ang mga matutulis ng ngipin nito. Nagsisigaw sila at nang akmang lalapit ito ay agad na silang tumakbo, na doon nga naramdaman ni Tata Selo na napaihi siya sa kanyang salawal sa sobrang takot. Di naman nagtagal at nakasalubong na nila ang kanilang mga magulang, na nang kanilang lingunin ang aso ay nawala na ito at isang ibong kulay itim ang lumipad mula sa lupa palayo. Dahil sa nangyaring iyon ay humingi sila ng tulong kay Pedring, kaya kinaumagahan ay isinama sila ni Pedring. May pinuntahan sila na wala naman silang kaalam-alam na mag-anak kung saan ang kanilang tungo.
Halos may 2 oras na rin silang naglalakad nang may matanaw silang isang bahay. Wala silang ideya kung ano ang pakay nila doon. Nang nasa harapan na sila ng bahay ay tinawag ni Pedring ang nasa loob. Nagmagandang araw din muna ito. Ilang sandali pa ay lumabas ang isang lalaki mula sa maliit na bahay nito. At nagtatakang nagtanong kung ano raw ang sadya nila. Mabilis na sinabi ni Pedring na wag na niya uli pang gagambalain ang pamilya ni Tata Selo na nooy 12 anyos pa lamang. Pinagdiinan nitong ayaw na niyang maulit ang nangyari noong nagdaang gabi. Nagtataka naman ang lalaki sa mga sinabi ni Pedring na kanya pa sanang itatanggi iyon, ngunit nang muli magsalita ito ay nanginig ang lalaki at paulit-ulit na sumagot ng pagsang-ayon na panay ang opo nito at hindi na raw mauulit. Bilang panghuli ay kanya itong sinabihan na makontento na lamang sa mga hayop at wag nang magtangka pa na maminsala ng tao. Dahil pag kanya itong nahuli sa akto ay hindi na niya ito patatawarin. Nang pabalik na sila ng bahay, sa daan pa lang ay panay na ang pagpapasalamat ng magulang ni Tata Selo. Nang mapansin nilang tila kumukulimlim ay nag-iba sila ng daan pagkat pag bumuhos ang ulan ay siguradong hindi sila makakadaan sa batis na kanilang dinaanan kanina dahil tumataas ang tubig doon at malakas ang agos sa tuwing umuulan. Na magsimula ng bumuhos ang ulan ay tuluyan ng nagdilim ang kapaligiran na akala mo ay gabi na. Sa di kalayuan ay may nakita silang isang bahay at may sindi na iyong ilaw, kaya nagmamadali silang pumunta roon upang makisilong na sandali. Ngunit tila maling desisyon iyon pagkat naroon ang maraming tao na tila mayroong ipinagdiriwang na kasiyahan ang mga ito. Na nang makita sila ng mga taong naroon ay tumahimik sandali ang lahat at napatingin sa kanila. Na ikinatakot agad ng mag-anak ni Tata Selo pagkat nakakasindak talaga ang titig ng mga ito, na paminsan-minsan ay nagkakatinginan pa ang mga ito sa isa't isa bago muling titingin sa kanila. Nagad namang itinipa ni Pedring ang kanyang kamay na pinipigilan na silang tumuloy at tila sinasabing siya ang bahala at kanya silang poprotektahan. Nahinawi sila nito sa kanyang likuran. Sandali pang nagpakiramdaman. Maya-maya ay napansin nila Tata Selo na unti-unting bumibilis ang paghinga ng mga ito na nakikita nilang parang humihingal na. Alam nilang anumang sandali ay susugod na ang mga ito. Hinugot ng ama ni Tata Selo ang kanyang itak. Si Pedring naman ay nanatili lamang na nakatayo. Inutusan ni Pedring ang ama ni Tata Selo na kanyang itaga iyon sa lupa. Naagad naman nitong sinunod. Maya-maya pa ay nakita na rin nilang nagkintaban ang itak ng mga taong naroon at unti-unti nang lumalabas ang tunay na mga anyo nito na naging mabangis na ang kanilang mga mukha. Itinapon na ni Pedring ang dahon ng saging na kanilang tinagpas sa gilid ng daan na ginawa nilang pandong para sa ulan. Ganon din ang ama ni Tata Selo at hinayaan na nilang mabasa sila ng ulan. Sinabihan sila ni Pedring na tumakbo na at wag nang lilingon pa at susunod na lamang sila. Nagdalawang isip pa sila Tata Selo pagkat ayaw nilang iwanan ang kanilang ama. Nang mapansin iyon ni Pedring ay kanya na ring inutusan ang ama ni Tata Selo na samahan na sila at siya na ang bahala. Kaya nauna na sila. Mga ilang dipa pa lamang sila mula sa kinatatayuan ni Pedring ay nakita na nilang lumusob na ang mga aswang na animoy mga baliw na wala sa kanilang katinuan, na sabay-sabay pa na iniangat ang kanilang mga itak at mabilis na tumatakbong papalapit kay Pedring. Nang biglang sumigaw ito ng ubod lakas at nakita nilang gumuhit ang kidlat at tumama iyon sa lupa, na hindi na nito kailangan pang hugutin ang kanyang itak pagkat sa taglay pa lamang nitong kakayahan ay mga nagsiatrasa na ang mga ito. Natakot nang marinig pa lamang ang kanyang malakas na tinig. At ang pangyayaring iyon ay hindi makakalimutan
ni Tata Selo na kahit nga ngayong may edad na siya ay malinaw na malinaw pa rin sa kanya ang mga tagpong iyon at ang kakaibang kakayahan ni Pedring na nang lumipas ang mga panahon ay nawala na lamang din ito doon sa kanilang lugar at walang nakakaalam kung saan ito nagtungo. Ang totoo niya, matagal ko nang naririnig ang mga magagandang kwento tungkol kay Pedring Rabino. Parte na ito ng kabataan ko na kung saan ay mahilig akong makinig ng mga kwentong katatakutan at mga kababalaghan. Naging bantog po talaga siya. Naging matunog ang kanyang pangalan hanggang sa mga probinsya ng Romblon, Antique at Aklan, maging sa iba pang mga karatig na lalawigan ito. Ngunit ayon sa nakausap ko, una itong nakilala sa lalawigan ng Mindoro, kung saan doon unang namalas ang husay nito. Ang isa sa mga unang nakamalas ng taglay na galing ni Pedring ay ang mahusay na karpintero na si Nato. Tubong Batangas ito, ngunit naisipan niyang makipagsapalaran sa karatig lalawigan, kung kaya napadpad siya ng Mindoro sa bayan ng Nauhan at kalaunan ay lumipat sa bayan ng Rojas kasama ang kanyang pamilya. Noong mga panahon na iyon, ang mga kagubatan natin ay talaga namang mayaman at luntian. Sabi pa nga sa wikang Ingles, ay puno ito ng mga virgin forest. At iyon ay langit para sa mga magtutruso na nagsasamantala sa yaman ng kalikasan. At dahil sa mahirap ang pamumuhay, kung kaya napipilitan si Nato na maghanap buhay kahit pa nga malayo. At dahil hindi pa rin naman progresibo nung mga panahon na iyon, ay mahirap talaga ang transportasyon. Kung kaya lingguhan siya kung umuwi sa kanyang pamilya. At sumasabay na lamang siya sa isa sa mga six-wheeler na truck na pinagkakargahan ng mga troso. Minsan sa isa niyang biyahe pa uwi sa kanila, habang sakay ng truck na may karga na mga naglalakihang troso, ay nagkaroon ng problema ang makina nang malapit na nitong marating ang tuktok ng burol. At hindi na nito magawa pang makaahon. Sinabi pa ng driver ng truck na kung nasapit lamang sana nila ang tuktok noon kung saan ay libel ang lupa, ay kanya pa daw magagawan sana ng paraan at walang magiging problema. Habang kanilang pinag-uusapan ang di inaasahang pagkaantala, ay siya naman pagdating ni Pedring nakakilala ni Nato, pero wala pa siyang alam ukol sa kakayahan nito. Nalaman ni Pedring kung ano ang kanilang problema at inialok ang kanyang tulong. Sa kabila ng kawalan nila ng tiwala sa kung ano ang magagawa ni Pedring, ay nagpatuloy pa rin ito. Nakita nilang may kinuha itong nakaigid na sinulid mula sa kanyang bulsa at itinali ang dulo noon sa unahan o yung tinatawag na bumper ng truck at naglakad papunta sa itaas ng burol habang inilalarga ang sinulid. Nang masapit na niya ang tuktok ng burol, ay sinabihan nito ang driver na hawakan na ang manibela at inumpisa na nitong iikit ang sinulid. Naaramdaman nilang unti-unti nang umuusad ang truck papunta sa ituktok ng burol. Halos hindi sila makapaniwala sa kanilang nasaksihan. Bumaba ang driver at inayos ang truck habang si Nato naman
ay niyaya si Pedring na sumabay na sa kanila upang hindi na ito maglakad pa. At dahil sa may nakareserba siyang tuba doon sa tindahan kung saan gagarahe ang truck, at nais niyang ibahagi iyon kay Pedring bilang pasasalamat niya dito pagkat makakauwi siya sa kanyang pamilya dahil sa ginawang pagtulong na iyon ni Pedring. Naayos ng driver ang truck at ilang sandali lang ay pinaandar na niya ito. Kaya muling niyaya ni Nato si Pedring na sumabay na sa kanila. Ngunit tumanggi ito at humingi ng paumanhin dahil sa may mahalaga pa daw siyang bagay na aasikasuhin. Kaya pinaandar na ng driver ang truck at umalis na sila. Nang halos papalubog na ang araw at makaraan ang ilang oras na biyahe sa malubak na daan, ay nasapit na rin nila ang kanilang destinasyon at sabik na nagpunta sa tindahan kung saan ay naghihintay na ang nakareserba ni Nato na tuba. Pero laking gulat nila nang makitang naroon si Pedring at kampanteng nakaupo ito na nangunguyakoy pa, na sinisimulan na ang pangalawang galon nito ng tuba. Kahit anong isip ang gawin ni Nato para bigyan ng paliwanag at eksplenasyon ang nasaksihan niya kay Pedring, ay wala siyang maisip. Kung kaya doon siya napaniwala na may kakaiba talaga itong kakayahan, na mayroon talaga itong taglay na galing o mas kilala sa tawag na agimat. Ayon sa mga taong nakakaalam tungkol sa kwento ni Pedring, ay marami umano itong taglay na anting-anting. Ang isa na nasa pag-iingat daw nito ay ang agimat niya na nagmula sa tagak. Ngunit hindi ito pangkaraniwang tagak, kundi isa itong mahiwagang tagak na hindi nakikita, na tanging refleksyon lamang nito sa tubig ang inyong makikita, at maliban na lang rin kung nais nito na magpakita sa taong kanyang napupusuan. Ayon sa kwento, minsang naglalakad si Pedring sa kagubatan ay napadaan siya sa isang batis, na nang mapatingin siya sa tubig ay nakita niya ang isang tagak na nasa pugad nito. Naroon ito sa may puno sa tabi ng batis. Nang tumingala siya sa puno upang tingnan ng ibon, ay wala siyang nakita. Kung kaya nagtaka siya at lalo siyang nagka-interes na mag-usisa. Umakyat siya sa puno na nakatuon pa rin ang kanyang paningin sa tubig upang maisiguro niya kung saan naroon ang ibon at ang pugad nito. Nang biglang lumipad ang tagak at iniwan ang kanyang pugad, ipinagpatuloy ni Pedring ang pag-akyat sa puno. At nang maabot na niya ang pugad, ay kinapa niya ang loob noon. Nahawakan niya ang isang itlog. Kinuha niya iyon at laking gulat niya nang makita sa kanyang kamay ang isang itim na itlog at kasing tigas iyon ng bato. Nang makuha na ni Pedring ang itlog mula sa pugad, ay biglang lumitaw ang isang makisig at mabangis na mangyan na may hawak na sibat, at hinamon siya nito sa isang duelo. Mabilis na isinubo ni Pedring ang itlog sa kanyang bibig upang malaya niyang magamit ang dalawa niyang kamay. Nakipaglaban na siya sa mangyan. Nagawa niyang maputol ang sibat nito at nagpambuno silang dalawa. Makaraan ang ilang minutong pakikipagtagisan sa mangyan, ay bigla na lamang itong naglaho, na ayon pa sa kanilang paniniwala ay isa iyong pagsubok, at nalampasan iyon ni Pedring.
na napatunayan niyang siya ay karapat-dapat upang mangalaga sa agimat. May pagkakataon naman na isang binatilyo ang tahasang nagsabi kay Pedring na nais niyang mataglay ang mga kakayahan nito. Nais daw niya na mapasa kanya at maangkin ang agimat ni Pedring. Sa halip na mainsulto ay sinabi ni Pedring na dapat ay magtaglay siya ng mga katangiang karapat-dapat para sa pagmamana at pangangalaga ng agimat na kanyang taglay. Sinabi pa ni Pedring na kung desidido talaga ito ay sumunod sa kanyang gagawing paglalakbay. Linisin niya ang kanyang puso at isipan. Dapat ay iwaksi niya ang anumang bagay na maaaring makagulo at makasagabal, na wala siyang dapat na alalahaning anuman. Bilang panghuli ay sinabi ni Pedring sa binatilyo na kahit anong mangyari ay huwag nitong aalisin ang kanyang paningin kay Pedring. Matapos na sabihin ng binatilyo na kanyang nauunawa ang lahat, ang bili ni Pedring, ay sinimulan na nila ang kanilang paglalakbay. Sumunod ito kay Pedring na halos isang dipa lamang ang layo sa kanya. Nang nasa kagubatan na sila at may ilang kilometro na ang kanilang nalalakad, ay napansin ng binatilyo na maraming mga nilalang na kumikilos na naroon maliban sa kanila. Nang biglang may kumaluskos sa gawin niyang kaliwa, kung kaya agad na nabaling ang paningin niya doon. Nang ibalik niya ang tingin kay Pedring ay wala na ito at hindi na niya matagpuan. Tinawag niya ang pangalan nito ngunit walang sumasagot. Nagpatuloy siya sa paglakad sa pag-asang hindi pa ito nakalalayo at kanya pang maaabutan. Ngunit nawala ang bakas na kanyang sinusundan at nakakita siya ng isang napakalaking sawa sa kanyang unahan at papalapit ito sa kanya. Kung kaya wala nang isip-isip itong umatras at mabilis na siyang tumalikod na bumalik sa pinanggalingan nila ni Pedring. Hindi naging karapat-dapat ang binatilyo sa pagmamana ng kakayahang taglay ni Pedring. Noong mga panahon naman na namamayagpag ang iligal na pagtutruso dahil nga sa di matatawarang likas na yaman ng ating mga kagubatan noon, ay maraming mga kababayan natin ang napilitang magtrabaho sa mga ganid na politiko na kasabwat sa nabanggit na masamang gawain. Dahil na rin sa hirap ng buhay at kakulangan ng disenteng trabaho. At isa na dito si Pedring na tinanggap para magsilbi bilang isang gwardya. At tulad ng karaniwan ay may natatago din itong kalokohan. At sa ilang mga pagkakataon ay di sinasadyang kanyang naipapakita ang mga natatanging kakayahan sa mga taong nakapaligid sa kanya kapag siya ay nagbibiro at gagawa ng kapilyuhan. Minsan, isa sa mga bulldozer na ginagamit sa pagtutruso ang lumubog sa putik dahil sa malakas na pag-ulan noong nagdaang gabi. Nang makita ito ng mga trabador ay naisipan nilang bumalik sa kanilang barracks upang kumuha ng mga lubid. Nang sa ganon ay maiahon iyon sa putikan. Pagbalik ng mga ito sa barracks ay nagtaka si Pedring kung bakit nagsiuwian agad ang mga ito. Doon niya nalaman na kukuha lang pala ang mga ito ng lubid
para maiahon ang bulldozer. Sumama siya sa kanila at pagdating doon sa lugar ay nagmasid siya sa kung ano ang gagawin ng mga ito. Na nung pagkakataon na iyon ay halos lubog na ang kalahati ng sasakyan. Pinagtulong-tulungan nila itong talian at bali 3 lubid ang kanilang itinali dito. Na humigit kumulang ay 30 katao sila nahihila sa sasakyan. Sumampa na ang operator ng bulldozer at nang kanyang paandarin ang sasakyan ay sabay-sabay na nila iyong hinila. Ngunit halos hindi nila ito napagalaw sa kinalalagyan. Sinubukan pa nilang minsan ngunit parang lalo lamang itong lumulubog. Lumapit si Pedring at sinabing bitawan na nila ang 2 tali. 30 katao sila na hilahin iyon gamit lamang ang iisang lubid. Kahit na nag-aalinlangan sila sa suhestyon na iyon ni Pedring, ay sinubukan na rin nila. Tutal naman ay walang mawawala kung kanila iyong susubukan. Kaya binitawan nila ang 2 lubid at iisang lubid na lang ang kanilang ginamit. Ngunit tulad ng mga nauna nilang subok ay walang nangyari. Sinabi ni Pedring na nagsisiksikan kasi sila, kung kaya hindi nila maibigay ang buo nilang lakas. Sinabi pa nito na sa tingin niya ay kaya na iyon mahila ng 20 tao. Nagtaka sila at kinantsawan si Pedring na sinabing yung 30 nga ay hindi kinaya, 20 pa. Pero sinabi niya na nagsisiksikan nga daw kasi sila, kung kaya hindi makapwersa. At bakit daw hindi nila subukan para malaman nila na totoo ang kanyang sinasabi. Naniwala sila sa mga pahayag na iyon ni Pedring. Kung kaya 20 na lamang ang humawak sa isang lubid at sinubukan nila iyong hilahin. Ngunit tulad sa nauna nilang pagsisikap ay nabigo pa rin sila. Sinabi ni Pedring na kailangan siguro ay 10 na lang dahil sa hindi sila makabuelo at masyado pa ring marami ang 20. Kanya pang pinili ang 10 na sabi niya ay sa tingin niya ang pinaka malalakas sa kanilang lahat. Na syempre ay natuwa naman ang 10 napili niya na nakaramdam pa ng tila pagmamalaki sa kanilang sarili na hindi nila alam ay inuuto lamang sila ni Pedring. Sinabi ni Pedring na sigurado na daw na silang 10 ay may ahon na nila ang bulldozer. Kaya sa hudyat na ibinigay niya ay pinaandar iyon ng operator at sinimula ng hilahin ng 10. Ngunit hindi pa rin natinag ang nasabing sasakyan. Nagkatawanan sila na sinasabing lalabas na daw ang dumi nila sa bigat noon at imposible daw na may ahon pa ang bulldozer. Sinabi ng pinaka-leadman na kunin na lang daw ang isa pa sa katabing bayan upang doon ipahila. Sinabi naman ni Pedring na kahit nga isa lang daw ay kayang may ahon ang bulldozer. Hindi lang daw kasi sila naniniwala sa kanilang sarili at hindi daw ibinibigay ng todo ang kanilang totoong puwersa. Samot-sari ang narinig niyang sinabi ng mga kasamahang trabador at pawang kalokohan lang daw ang mga pinagsasabi nito. Sinabi ni Pedring na kaya daw hilahin yan ng isang tao. Lumapit si Pedring at pinaalis ang mga trabador na naroon. Hinawakan niya ang isang lubid at inumpisahang hilahin ang bulldozer. Na nagulat pa ang operator nang maramdaman niyang nagsimula ng umusad iyon kahit hindi pa niya pinapaandar. Halos lumuwa
ang mga mata nila sa kanilang nakikitang ginagawa ni Pedring. Manghang-mangha sila. Sa iba namang pagkakataon, ay minsan pang namalas ang taglay na kapangyarihan ni Pedring. Nang minsang maiwan itong mag-isa sa imbakan ng mga troso. Abala noon ang lahat ng mga katrabaho niya sa pagputol ng mga kahoy sa kagubatan at sa paghahatid ng mga ito sa kiskisan. Isang truck na punong-puno ng mga troso ang palabas mula sa bodega upang dalhin sa sawmill, at pinagbuksan sila ng gate ni Pedring. Nakita nila noong mag-isa lamang ito sa kanyang poste. Makaraan ang halos may isang oras, ay nagtaka ang driver at pahinante nito nang makita ang isang pamilyar na mukha na nasa maliit na tindahan sa may kanto sa unahan at umiinom ng tuba. Iyon ay walang iba kundi si Pedring. Takang-taka sila kung paano nangyari iyon. Paanong nakarating ito kaagad doon, gayong ito rin ang siyang nagbukas ng gate para sa kanila. Ngunit ayun nga at nauna pa sa kanila na umiinom na ng tuba doon sa may tindahan. Makailang ulit pa nila itong sinipat na mabuti at hindi sila maaaring magkamali. Isang truck naman ang paparating mula sa bundok upang maghatid ng mga troso sa bodega, at nagkasalubong sila sa mismong tindahan. Sinenyasan nila ang driver ng isang truck na huminto. Inutusan ng driver ang kanyang pahinante na bumaba at sumakay sa kabilang truck upang bumalik sa bodega, sapagkat walang tao roon dahil si Pedring ay nasa tindahan at umiinom ito ng tuba. Nag-alala siya sapagkat marami ang maaaring mawala doon, at ganun nga ang ginawa ng kanyang pahinante. Sumakay ito sa kabilang truck at sumamang pabalik sa bodega. Makaraan ang may isang oras. Nang dumating sila doon ay laking gulat nila nang makita nila si Pedring at pinagbuksan sila ng gate nito. Makailang ulit nilang kinusot ang kanilang mga mata dahil sa hindi sila makapaniwala sa mga nangyayari. Minsan, may isang lalaki na masayang nagdiriwang sa pagkakatayo ng kanyang bagong bahay kubo sa bayan ng Bulalakaw, sakop pa rin ng Oriental Mindoro. Hindi na lamang natin babanggitin ang kanyang buong pangalan bilang pagbibigay respeto. Ngunit sa mga nakakaalam ng kwentong ito ay kilala nila kung sino ang taong iyon. Tawagin na lamang natin siya sa pangalang Eddie. Nayari ang kanyang bagong tahanan sa pagtutulong-tulong ng kanyang mga kapitbahay sa pamamagitan ng tradisyon na bayanihan. At syempre pa, may handaan, maraming pagkain at inumin na pwede nilang pagsaluhan. Ang lalaking ito ay kilala sa pagiging marahas at bayolente kapag nasa impluwensya siya ng alak, na naghahamon kapag ito ay nalalasing. Nang matapos na ang kasiyahan at nagsiuwian na rin ang kanyang mga kapitbahay, ay naisipan ni Eddie na maglakad-lakad. Ganito daw talaga kasi ito kapag nalalasing, ayaw manahimik. Sa daan ay nakita nito si Pedring na matalik na kaibigan ng kanyang lolo, at nalalaman niya ang ukol sa mga kakayahan nito. Patakbo niya itong sinundan, at dala ng kanyang kalasingan ay may pumasok na hindi maganda sa isipan nito, at iyon ay ang hamunin si Pedring sa isang away.
upang subukan ang anting-anting nito. Hindi naman siya pinansin ni Pedring dahil nga sa nakita siya nitong wala sa wastong kaisipan at sinabihan niya si Eddie na lasing lang ito. Tila hindi naman nagustuhan ng isa ang sinabi na iyon ni Pedring, na nainsulto ito, kung kaya lalo itong nagalit. Pero patuloy pa rin itong pinapaliwanagan ni Pedring. Mabilis ang mga sumunod na pangyayari. Nang mahawakan ni Eddie si Pedring na hindi naman pumalag at nagpaubaya noong mga oras na iyon, ay agad niya itong itinulak at nasubsob sa lupa. Mabilis nitong binunot ang kanyang balisong at paulit-ulit niyang inundayan ito sa likod. Tinigilan niya lamang ito nang makita niyang duguan na at tila wala lang buhay. Iniwan niya ang walang buhay na katawan ni Pedring at umuwi na ito sa bago niyang bahay. Kinaumagahan, nang mawala na ang tama ng alak at may masmasan, ay naalala niya ang kanyang karumal-dumal na ginawa at agad na nagtungo sa bahay ng kanyang lolo upang ipagtapat ang masamang nagawa na naging dahilan ng pagkamatay ng isa sa mga malapit na kaibigan ng kanilang pamilya. Nang marating niya ang bahay ng kanyang lolo at papasok na sana sa pinto, ay nagulat siya at natulala nang makita si Pedring na naroon nakaupo sa gilid ng isang mesa at kasama ang kanyang lolo na nagkakape at kumakain ng pandesal, na parang walang anumang nangyari. Nang mapansin siya ng dalawa, ay agad siyang sinenyasan ni Pedring na pumasok na at lumapit. Nag-atubili si Eddie at nagdalawang isip, kaya sinenyasan siya ng kanyang lolo na lumapit. Sinabihan pa siya nito na gagawa-gawa umano ng kalokohan, pagkatapos ay hindi kayang harapin. Nang makalapit si Eddie ay binalaan ito ni Pedring. Sinabi ni Pedring na pasalamat daw ito at kanyang kaibigan ang kanyang lolo. Kung hindi, ay siguradong patay na sana ito. Pinaalalahanan pa niya ito na wag nang uulitin at magbago na, dahil baka hindi na siya swertehin sa susunod na maghamon pa siya ng away. Sa modernong panahon natin ngayon, na kung saan ay laganap na ang teknolohiya at namamayagpag ang iba't ibang mga kasangkapang ginagamit at may kakayahang maimpluwensyahan ang ating mga pag-iisip o di kaya naman ay imanipula, na naaabot ultimo ang kasuluk-sulukan at pinakaliblib na lugar sa ating bansa, ay siyang dahilan kung bakit mabilis na kumupas ang ukol sa mga bagay na ito. Kapag napag-uusapan ang mga hiwaga at kababalagan na may kinalaman sa mga kapangyarihan tulad ng anting-anting o agimat na ipinagkakaloob sa mga karapat-dapat na mga laga, ay nagiging katawa-tawa na lamang ito sa marami. Subalit, ang mga kwentong katulad nito ay nananatili. Kahit pa nga ang mga tauhang binabanggit na minsang nakakitaan ng mga kakayang ito ay matagal nang wala. Para sa akin, ang mga pagsasalaysay na katulad nito ay isa pa ring makulay at mahalaga. Hindi dahil sa mga anting-anting o agimat lamang na kanilang minsang tinaglay, kundi dahil mismo sa kwento na kung saan binibigyan tayo ng pagkakataong minsan pang masulyapan ang mga pangyayari noon, na tumatalakay kung paano simpleng namumuhay ang mga tao. Yung diwa ng kaisahan at pagtutulungan sa isang komunidad o baryo, maging yung mga paghihirap at pagsubok na pinagdaanan noon, at yung walang kamatayang pakikipagbaka
ng kabutihan laban sa kasamaan. Hayaan niyo pong ipagpatuloy ko pa ang pagbabahagi sa inyo ng mga kwento kung saan ay minsan pang namalas ang kakaibang kakayahan ni Pedring. Noong mga panahong sinisimulan ng ayusin ang mga pangunahing daan sa Mansalay, ay may grupo ng mga construction worker ang kasalukuyang naglalatag ng aspalto sa daan. Nakita ng isa sa kanila ang paparating na matanda. May hila-hila siyang kalabaw, na kung saan ang kalabaw naman ay may hila-hila ring mga bagong tagpas na kawayan. Mahaba ang mga iyon na aabot siguro sa 20 talampakan at talagang malalaki. Sa pag-aalala na manggagawa na baka tamaan ng mga dahon o ng mga sanga ng kawayan ang bagong aspaltong daan at masira iyon, ay kanyang sinabihan ang matanda na lumihis na lamang ito ng daan. Nang tiningnan ng matanda ang itinurong daan ng lalaki, ay naisip niyang mas mahirap iyon, na maaari pang sumabit ang mga kawayan sa mga halamang naroroon, na lalong magbibigay sa kanya ng sagabal at lalo lang siyang maaantala. Idagdag pa na mas malayo iyon at hindi patag, kung kaya maging ang kanyang kalabaw ay lubhang mahihirapan. Kaya inalis ng matanda ang mga kawayan sa pagkakatali sa kanyang kalabaw. Tinalian niyang mabuti ang mga kawayan ng lubid. Pumunta ito sa gawing gitna ng mga kawayan na kanyang tinalian, at walang anuman sa kanyang binuhat iyon. Naglakad ito na sinisiguro at iniingatang walang anumang dahon o sanga ng kawayan na sasayad sa kabilang bahagi ng daan na mayroon ng aspalto. Gulat na gulat ang mga manggagawa na nakasaksi sa kakaibang lakas na ipinakita na iyon ng matanda. Dahil sa hindi maitagong tuwa ng lalaki, ay kanyang nilapitan ang matanda nang itinatali na nitong muli ang mga kawayan sa kanyang kalabaw sa kabilang dulo ng daan. Nakiusap siya sa matanda na kung maaari ba daw niya siyang mayayang mag-inom sa malapit na tindahan kapag natapos na ito sa kanyang mga ginagawa. Nalungkot ang lalaki nang tumanggi ang matanda. Sinabi nito sa kanya na kung gusto niya ay siya na lamang di umano ang kanyang yayayain na pumunta sa kanyang bahay upang doon sila mag-inuman. Walang mapagsidlan ng kasiyahan ang lalaki. Kinahaponan ay pumunta nga siya sa bahay na itinuro ng matanda. Ang lalaki ay isang taong malapit sa inyong lingkod, na nagkaroon ng pagkakataong makaharap ng personal si Pedring Rabino noong mga panahong may edad na ito. Nung nag-iinuman na sila, ay di niya maiwasang magtanong ukol sa kanyang nasaksihan na kakaibang lakas ng matanda. Hindi naman ito ipinagdamot ang mga kasagutan sa kanyang mga katanungan. Sinabi niyang ang anting niya na iyon ay nagmula sa ngipin ng isang kalabaw. Ngunit hindi raw iyon karaniwang kalabaw, kundi isang tamaraw nakatutubo sa Mindoro. Pagtatapat pa ni Pedring, maaaring magtamo nito kung iyong makukuha ang unang ngipin nito na malalagas. Ngunit hindi daw iyon ganong kadali, dahil sa natural na umano sa mga kalabaw ang lunukin iyon, dahil sa taglay nitong kapangyarihan, na baka mapunta daw kasi ito sa hindi karapat-dapat. Maaaring makuha mo iyon sa pamamagitan ng pakikipagpambuno sa kalabaw, maliban na lang kung ikaw ay karapat-dapat at nagtataglay ng isang malinis na puso. Ang pagiging desidido di umano
ay hindi sapat sa pagtatamo ng mga agimat. Isa lamang iyon sa katangiang dapat na taglayin ng mga ngalaga sa anting. Ang pinakamahalaga umanong sangkap ay ang pagkakaroon ng malinis na puso at mabuting kaisipan, na iyon ay gagamitin mo sa kabutihan at hindi sa anumang bagay na masama. Ipinagtapat pa ni Pedring sa kanya na minsan na rin siyang natalo ng isang mangyan dahil sa pagiging tuso ng kanyang nakalaban. Iyon naman daw ay tagisan lamang ng galing habang sila ay nag-iinuman, na ang gagawin ng isa ay papantayan o kung maaari ay higitan pa. Nagsimula ang lahat pagkukwento niya sa mga simpleng kakayahan lamang, tulad ng pagdapo o pagtuntong sa kugon na madali nilang nagawa pareho, ang biglaang paglaho sa paningininuman at marami pang iba, tulad ng paggamit ng kutsilyo at baril na kung saan ay hindi sila tinatablan. Ang kanyang ikinatalo sa mangyan ay nung sinubukan niyang paliitin ang sarili at pumasok siya sa isang bote ng gin, na dahil sa nalalaman ng mangyan na hindi niya magagawa o mapapantayan ang ginawa na iyon ni Pedring, ay kanya na lamang tinakpan ang bibig ng bote, na naging dahilan iyon para mahirapan si Pedring na makahinga sa loob, kung kaya itinaas niya na lamang ang kanyang kamay bilang tanda ng pagsuko, dahil sa nahihirapan na siyang huminga sa loob ng nasabing bote. At dito po nagtatapos ang kwentong itinampok natin para sa araw na ito. Muli, sana po ay inyong nagustuhan at naway patuloy nyo pang subaybayan ang mga susunod pa po nating kwento dito lamang sa Mga Totoong Kwento ng Kababalagan. Maraming salamat po at hanggang sa muli.